serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radio Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.960 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radio Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. bilang batas ang Kabalikat sa Pagtuturo Act sa isang seremonya sa Palasyo ng Malacanang nitong Lunes, Hunyo 3. Ang batas na kilala rin bilang Senate Bill No. 1964 ay pagkilala sa dedikasyon ng mga guro sa pampublikong paaralan sa pamamagitan ng pagdodoble sa kanilang taunang teaching allowance na 5,000 piso hanggang 10,000 piso. Maaring makatulong ang pagtaas ng nasabing allowance ng mga guro sa mga gastusin na may kinalaman sa blended learning tulad ng internet at laptop. Narito ang naging talumpati ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa naturang kaganapan. Thank you very much to the Executive Secretary for his introduction. Please take your seat. Senate President Chis Escudero and the members of the Senate who are with us this afternoon, House Speaker Martin Romualdez, and many members of the House of Representatives who are here with us this afternoon, members of the Cabinet, the officials and staff from the Department of Education, the partners from the private sector who will play an important part in the implementation of this new law, and my fellow workers in government, ladies and gentlemen, good afternoon. We mark today a significant milestone for Philippine education as we have signed the Kabalikat sa Pagtuturo Act. Since the start of my term, I have placed great emphasis on the need to bolster our educational system and the urgency with which this should be done. As an oft-mentioned adage of our elders, to which as a father I too also subscribe, education is the only inheritance that we can leave our children that can never be taken away from them. Our Vice President and Secretary of Education and the women and men of the Department of Education have laid down the building blocks of a modern and responsive educational system. Through the Matatag Agenda, we are addressing the challenges to basic education.
We are decongesting the basic education curriculum with a focus on foundational skills such as numeracy and literacy. We are building more classrooms and providing learning materials and internet connections, especially in geographically isolated and disadvantaged areas. We pursue the school-based feeding program, fostering safe spaces for learning, and implementing other programs aimed at supporting learners' welfare. Today, thanks to the hard work of our legislators, we get to receive the much-needed assistance for the Matatag agenda and the fourth component of that. That is, to give support to teachers so they can concentrate on teaching. I think we are all familiar with the situation where when a teacher finds themselves in financial straits, then sometimes they are distracted and spend their time trying to increase the support that they can provide their families, and to the detriment of the actual teaching. But teachers teach because it is a vocation. It is not a job. It is a vocation. Teachers teach because they feel they have to teach and they want to teach. And that's why we must give them the support so that they are allowed to do precisely that. The Kabalikat sa Pagtuturo Act comes as a welcome support to the advancement of the Matatag agenda. Teachers are the unsung heroes of our society, of any society for that matter. They toil and burn the midnight oil. They teach our children not for money, nor for prestige. They serve our country each day by teaching our children the basic foundations to make them responsible and productive citizens. It is our responsibility as a government and as a society to take care of them. Indeed, this new law institutionalizes the provision of an annual teaching allowance and gradually increases it from the current 5,000 pesos to 10,000 pesos, which will not be subjected to income tax. And while it might seem inconsequential to those who are already used to having a steady supply of basic materials for work, this amount makes an enormous difference for our beloved teachers and for the students. For decades, they have willingly taken on the burden of having to spend their own money on classroom supplies to aid them in teaching. They embrace this wholeheartedly as their responsibility, as part of their duty as teachers, as part of their vocation. It must take an incredible amount of love to sacrifice what little you have for the sake of your students, despite having financial worries of your own. With the passage of this law, we are easing some of the burden that you carry each day. So at this point, I would like to convey my gratitude to our colleagues in the House of Representatives and of the Senate for pursuing this long overdue increase. We have listened, we have persevered, and now we have taken action. However, there is much still that needs to be done to strengthen our educational system, promote social welfare, and to secure our nation and move our development forward. In all of these aspects, we need to work hand in hand. And I believe Congress has done significantly well in passing key pieces of legislation that support our national development agenda. I am happy to report that we launched the Sukat ng Kalikasan, or SNK framework and toolkit of the DNR last May 22 during the International Day for Biological Diversity. It is the start of the implementation of a Philippine Ecosystem and Natural Capital Accounting System Law, or simply PENCAS Law, which I signed on the same day. This is essential to achieve a balance between economic planning and environmental protection. The SNK framework is a tool for the effective management of our natural resources that is grounded on science and sufficient forward planning. It will serve as a guide amidst climate change, biodiversity loss, and energy transition, and other natural phenomena that are beyond our control. So I thank Congress for its passage of the Eddie Garcia Law as well, which was signed last May 24. This puts in place measures to protect workers of the movie and television industry, an industry that employs hundreds of thousands of people
and generates billions of income annually. It mandates movie and television employers to ensure safe and humane working conditions, provide benefits and services for their workers' security and well-being, and to adhere to a strict set of standards that are in accordance with the Labor Code. So with these, I implore our fellow workers in both houses of Congress, let's continue working together to make a difference in our people's lives. Let us continue to write and pass these laws based on foresight, not on reaction. Continue building the foundations of a bagong Pilipinas, a nation where people's needs are attended to so that they can focus on doing what is best for themselves and for their families and for their communities and thereby for their country. To our teachers, our students, and the Filipino people, rest assured that this is just the beginning of all that we wish to accomplish for you and for our country. We are constantly looking for and finding solutions to the decades-old problems of our society now, and not just mindlessly flinging the burdens of the present administration to the next administration or to the next generation. To my fellow workers in the executive branch, this I ask. Let us act now, and let us act quickly so we can build a society that we can proudly bequeath to our children and to our people. Let us take this chance and continue delivering the best for a brighter tomorrow for all. Mabuhay ang ating mga magigiting na guro. Mabuhay ang ating mga manggagawa sa industriya ng pelikula at telebisyon. Mabuhay ang ating kalikasan. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat at magandang hapon sa inyo. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nagpulong sa Malacanang sina Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. at Ukraine President Volodymyr Zelensky nitong Lunes. Matapos ang arrival honors para sa leader ng Ukraine, agad nagpulong ang dalawang leader kung saan nagpahayag si Zelensky ng pagnanais na magbukas ng kanilang embahada sa Pilipinas. Sa ngayon, tanging sa Malaysia lamang mayroong embahada ang Ukraine sa bahagi ng Asya. Nagpahayag naman ng kagalakan si Pangulong Marcos sa pagdalaw ni Zelensky sa Pilipinas dahil naging mahigpit ang kanilang mga schedule sa Singapore para sa Shangri-La Dialogue 2024. Batay sa mga ulat, nakipagpulong si Zelensky kay US Defense Secretary Lloyd Austin sa Singapore. Humihiling ng suporta si Zelensky sa mga bansa sa Asya para sa paparating na Peace Summit na gaganapin sa Switzerland. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Philippine Coast Guard o PCG iginiit sa Maritime Dialogue sa Singapore na sa pagsagip ng buhay dapat gamitin ang water cannon. Ayon kay PCG Admiral Ronnie Hill Gavan, hindi dapat ginagamit ang water cannon sa pag-atake sa kapwa Coast Guard. Ang detalye ng balitang ito mula kay Michael Rogas. Muling iginiit ni Philippine Coast Guard Admiral Ronnie Hill Gavan na ang mga water cannon na nasa mga maritime vessel ay ginagamit lamang bilang pagligtas ng buhay. Ito ang naging pahayag ni Gavan sa pagdalo sa isang maritime dialogue sa Singapore. Sabi niya hindi dapat ginagamit ang mga water cannon sa pag-atake sa kapwa Coast Guard kung saan dapat ay magkaroon ng respeto sa bawat isa. Sabi pa niya dapat itong matigil na upang maiwasan ang anumang gulo at hindi pagkakaunawaan ng mga magkakabilang bansa. Bagamat nandoon rin sa nasabing dialogue ang ilang opisyal ng China Coast Guard, hindi naman ito pinangalanan ng opisyal kahit pa nabanggit nito na ang ilang barko ng PCG ang nakakaranas nito. Inihayag rin ni Gaban na mananatiling professional, mahinahon at may respeto ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard kahit pa nararanasan ito upang hindi sumiklab ang gulo sa karagatan kung saan naniniwala siya na madadaan naman sa pag-usap ang hindi pagkakaunawaan. Ito si Michael Rogas para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. O
Australian Deputy Prime Minister at Defence Minister Richard Marles inihayag na nasa pinakamataas na kalagayan ang relasyong pandepensa ng Pilipinas at Australia. Umaasa naman si Defense Secretary Gilbert Teodoro na makakamit pa ang mas mataas na relasyon sa sabayang pagsisikap na itaguyod ang rules-based international order. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Inihayag ni Australian Deputy Prime Minister at Defence Minister Richard Marles na nasa high point ang relasyong pandepensa ng Pilipinas at Australia. Ang pahayag ay ginawa ng opisyal sa pulong bilateral kasama si Department of National Defense o DND Secretary Gilbert Teodoro sa 21st International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialogue sa Singapore. Sinabi naman ni Secretary Teodoro na inaasahan niyang makakamit pa ang greater heights sa sabayang pagsisikap ng dalawang bansa na itaguyod ang rules-based international order. Sinariwa naman ng dalawang opisyal ang kanilang commitment sa pagpupulong noong Mayo ng mga kalihim at ministrong pandepensa ng United States, Australia, Japan at Pilipinas sa US Indo-Pacific Command Headquarters sa Hawaii. Dito ay nagkasundo ang apat na bansa na mas malapitang pagtulungan para matiyak ang pagsunod sa international law sa karagatan. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagbigay direktiba sa kontrobersyal na paglilipat mula Department of Health o DOH patungo sa Procurement Service ng Department of Budget and Management o PSDBM ng 47.6 bilyong pisong halaga ng pondo pambili ng COVID-19 supplies noong 2020. Ito ang tahasang sinabi ni dating Health Secretary Francisco Duque III sa oversight hearing ng House Committee on Appropriations. Kaugnay nito, inusisa ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro si Duque kung paano nangyari ang paglilipat ng nasabing pondo. Tugon naman ni Duque, iniutos ito ni dating Pangulong Duterte sa isa sa kanilang mga pulong o sa Talk to the People. Inusisa rin ni Deputy Majority Leader at Iloilo 1st District Representative Janet Garin si Duque kaugnay sa opisyal na dokumento o komunikasyon para sa fund transfer. Ayon kay Garin, kung nabanggit ito ni dating Pangulong Duterte ay dapat mayroon itong official notice o instruction. Iginiit ni Duque na sakop ito ng kanyang kapangyarihan bilang Health Secretary at tumalima lamang sa rekomendasyon ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF at sumunod sa proseso ng PSDBM. Matatandaan na pinasasampahan ng Office of the Ombudsman ng kasong graft si Duque at dating DBM Undersecretary Christopher Lau dahil sa irregular na paglilipat ng pondo ng DOH sa PSDBM para ipambili ng mga kagamitan pantugon sa COVID-19. Kapwa rin kinakitaan si Duque at Lau ng grave misconduct, gross neglect of duty at conduct prejudicial to the service. Ang Pilipinas ngayon kasama si Ven Blones. Department of Migrant Workers o DMW sinisikap na matulungang mapalaya ang dalawang overseas Filipino workers o OFWs na kasalukuyang nasa death row sa Brunei. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, bukod sa clemency, sinisikap rin ng DMW ang karagdagang compassionate visits na sasagutin ng ahensya at ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Puspusan ng sinisikap ng Department of Migrant Workers o DMW ang pagpapalaya sa lalo madaling panahon sa dalawang overseas Filipino worker na kasalukuyang nasa death row sa Brunei. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, sa ngayon ay nasa maayos na kalagayan ang dalawang OFW. Isa sa mga ito ay si Edgar Puso na na-convict sa kasong murder o pagpatay sa kapwa OFW nito abroad noong 2005, subalit nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Habang ang isa naman na OFW ay nasa death row na si Cyril Tagapan na sinisilbi ang kanyang sentensya mula pa noong 2016 para sa kasong pagpatay sa isang Bruneian national at arson, gayon din ng pagnanakaw. Maliban sa clemency, tinatrabaho na rin ng DMW ang karagdagang compassionate visits ng pamilya at kamag-anak ng dalawang manggagawang Pilipino at sasagutin naman ng ahensya at attached agency nito na Overseas Workers Welfare Administration o OWA. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas. Kung
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tama ang naging desisyon ng Office of the Ombudsman na patawan ng preventive suspension si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito ang pahayag ni Senate Committee on Women, Senadora Risa Ontiveros, at sinabing noong unang bisita pa lamang sa sinalakay na pogo sa Banban ay ipinanawagan na nito ang preventive suspension laban sa alkalde. Nakatanggap niya ng impormasyon ng senadora na sinubukan umano ni Guo na harangin ang investigasyon laban sa mga sinalakay na pogo sa Tarlac. Nanindigan ng mambabatas na dokumentado ang koneksyon ni Mayor Alice Guo sa pogo kahit ilang beses pa itong magsinungaling at igiit na wala umano siyang maalala. Binigyang diin ni Ontiveros na ang pogo na sinasabing konektado kay Guo ay nasasangkot rin sa hacking at surveillance activities. Umaasa ang senadora na sa gagawing executive session sa Miyerkules ay mas magiging maliwanag ang totoong papel ni Guo hindi lamang sa pogo kundi maging sa mga banta sa pambansang seguridad. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, nadagdagan pa ang mga senador na nagpahayag ng suporta at pagpabor sa ibinabang suspension order ng Office of the Ombudsman laban kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay Senate Committee on Ways and Means Chairman Sherwin Gatchalian, isa itong hakbang patungo sa tamang direksyon. Iginiit ng senador na sa pamamagitan ng hakbang na ito, mas magiging malaya ang mga otoridad na mag-imbestiga ng walang pangamba ng cover-up habang nakaupo sa pwesto ang alkalde. Sinabi ni Gatchalian na sinumang opisyal ng gobyerno na pinaghihinala ang gumawa ng irregularidad ay dapat masusing maimbestigahan at mapanagot kung mapatutunayang guilty. Tiniyak rin ng senador na mananatiling committed ang Senado na mailabas ang detalye ng pagpapatayo ng pogo sa Banban na nauugnay sa mga transnational crimes gaya ng money laundering at human trafficking. Maging si Senador Joel Villanueva, pinuri rin ang naging hakbang ng Ombudsman at DILG kaugnay ng kaso ni Mayor Guo. Kasabay nito nanawagan si Villanueva sa mga ahensya ng gobyerno na paigtingin ang mga hakbang para hindi na maulit ang ganitong kaso. Ang Pilipinas ngayon kasama si Ben Blones. Department of Social Welfare and Development o DSWD may hatid na libreng koneksyon ng Wi-Fi at charging ng cellphones sa panahon ng kalamidad. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, ito ay sa pamamagitan ng Mobile Command Center o MCC. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Libreng koneksyon sa Wi-Fi at charging ng cellphones ang hatid ng pinakabagong Mobile Command Center ng Department of Social Welfare and Development sa panahon ng kalamidad. Ayon kay DSWD ASEC at spokesperson Irene Dumlao, ang mga MCCs ay naipadala na sa mga field offices sa bansa nitong nakaraang May 28. Malaki anyang may tutulong nito para sa mga residente lalo sa mga lugar na madalas tinatamaan ng malalakas na kalamidad. Ang mga Mobile Command Center ay may wireless access points na maaaring makapagbigay ng malawak na koneksyon sa mga disaster-stricken areas naging sa mga pinakamahirap na marating na lugar. Bukod sa connectivity features, ang MCCs ay may kapasidad din na magbigay ng monitoring sa mga food at non-food items sa mga warehouses at storage facilities, kabilang na ang family food packs. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Fisher Folk Council of Leaders hiniling na sertipikahan bilang urgent ang panukala na magtatatag sa Department of Fisheries and Aquatic Resources o DFAR. Ayon sa may akda ng nasabing panukala na si Kabayan Party List Representative Ron Salo, sakaling maging batas ay malaking tulong ito sa pagpapalakas ng kabuhayan ng mga mangingisda na makatutulong sa seguridad ng pagkain sa bansa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes.
Nagpahayag ng suporta si Kabayan Party List Representative Ron Salo sa panawagan ng Fisher Folk Councils of Leaders na sertipikahan bilang urgent na panukala na magtatatag ng Department of Fisheries and Aquatic Resources o DFAR. Ito'y matapos sa birmahan ng Fisher Folk Council ang isang resolusyon para hingin kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing prioridad ang House Bill 1977 na bubuo sa DFAR at pangunay iniakda ni Salo. Naniniwala ang mambabatas na kung maisabatas ito ay malaking tulong ito sa pagpapalakas sa buhayan ng mga mangingisda na makakatulong sa ating food security. Sabi pa ni Salo na ang pagsuporta sa panawagang ito ay pagkilala sa ambag ng makangingisda sa ekonomiya ng bansa. Nakataktang ipadala ng Fisher Folk Council ang naturang liham sa Office of the President, Senado at sa Kamara. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Inihayag ni Transportation Secretary Jaime Bautista na sapat ang kapasidad ng mga pampublikong sasakyan para sa mga pasahero. Ito ay makaraan ang isang buwan matapos ang palugit para sa konsolidasyon ng mga pampasaherong jeepney. Ang detalye ng balitang ito mula kay Diane Lear. Isang buwan matapos ang deadline ng jeepney consolidation, sapat pa rin ang kapasidad ng mga pampublikong sasakyan para sa mga pasahero. Ito ang inihayag ni Transportation Secretary Jaime Bautista. Ayon kay Secretary Bautista, nasa 80% ng mga operator at tsuper ang nakasama sa mga kooperatiba o korporasyon bilang bahagi ng PUV Modernization Program o PUVMP. Dagdag pa ng kalihim, mayroong mga ruta na kailangan pang bawasan ng bilang ng mga sasakyan dahil sa sobrang dami ng mga PUV na bumabiyahe sa iisang ruta. Kaugnay nito, nakikipag-ugnayan ng Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga lokal na pamahalaan upang maisaayos sa mga ruta sa pamamagitan ng Local Public Transport Route Plan o LPTRP. Layunin ng LPTRP na matiyak na magiging profitable at sustainable ang mga ruta upang makapag-invest ang mga operator sa mga modernong sasakyan. Ito si Diane Lear para sa Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Umabot na sa mahigit 71 pamilya o katumbas ng nasa 327 individual ang inilikas sa Negros Oriental dahil sa pag-aalburuto ng Bulkang Kanlaon. Batay ito sa ulat ng Office of Civil Defense o OCD Central Visayas Regional Field Office kasunod ng isinagawang emergency meeting Lunes ng gabi. Ayon sa OCD, nagmula ang mga inilikas sa Barangay Masulog, Barangay Pula, at Barangay Linotagan sa Canlaon City sa Negros Oriental at nananatili pa rin sa mga evacuation center. Nakaalerto naman ang Local Disaster Risk Reduction and Management Office ng Negros Oriental at Canlaon City hinggil sa mga pinakabagong aktibidad ng bulkan. Nakahanda rin ang kanilang response cluster para sa mas pinaigting na paglilikas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, Micro, Small and Medium Enterprises sa Region 1 sumailalim sa seminar kaugnay sa Halal Certification. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Balay di pa nakisayang ti Capability Building and International Certification ng Indolwan ti Department of Trade and Industry Region 1 idi Mayo 30 ije San Fernando City, La Union. Sa dino alima a micro, small and medium enterprises manibo di Ilocos Norte ti nakipagpartisipar. Binigbig ni DTI Provincial Director Ami Galvez dagiti negosyo at si Mushroom House Food Products, Uncle Tom Food Products, Spice Avenue Resto Bar, Lumboy Farms Ken Kalikas Food Products. Kunana napintas sa tignay ti DTI ti panakisayang ti seminar para kadigiti food business
businesses amay pasingkit kadakwada tinapinpinda sa sapul ken nalawlawa apan nakailako dagiti produkto ti Ilocano kadagiti Muslim countries wenno halal market. Malaksid iti daytoy ket karaman anaadal dagiti masiknan ti DA License to Operate Certificate of Product Registration wenno CPR. Inayon nagalbes sa papen iti padangato ti demand ti healthy foods ket gundaway met dagiti food businesses ti agprogreso. Manipod iti Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo, ika-13 Balay Silangan Reformation Center sa La Union, pinasinayaan ng Philippine Drug Enforcement Agency. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Indauluan ti Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 1, tinagurasyon ken panakabindisyon ti Balay Silangan Reformation Center sa Barangay Kadaklan, Ciudad ti San Fernando, La Union. Daytoyen ti may kasangapulo ket talo a community-based reformation center ti PDEA Region 1. Ditoy probinsya ti La Union na panggap na amang rehabilitate kadagiti simuko a drug personalities. Inatindaran tinasawang aktibidad da PDEA Region 1 Regional Director Joel Plaza, City Mayor ken City Anti-Drug Abuse Council Chair Herminheldo Gualberto, DSWD Field Office 1 Regional Director Marie Angela Gupalan, dagiti kameng ti Philippine National Police, Department of Education, BENR, City Anti-Drug Abuse Council, Barangay Anti-Drug Abuse Council, ken dagiti dadumapay a maseknan. Kastamet nagpirma iti maysa nga Memorandum of Understanding, dagiti ahensya ti gobyerno ken dadumapay a maseknan, tapno mapatibker ti panagtitinulong da a panagreget iti operasyon ti nasawa pasilidad. Sangapulo ket talo a reformista iti dumalan iti talo a bulan a programa iti reformasyon, pakairamanan ti maysa a bulan a mandatory in-house para iti edukasyon, salunat, psychosocial ken physical nga aktibidad, ken 2 bulan a livelihood wenno education phase. Manipod RP Agoo, Albert Kawile para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Morongan na sa 10.4 milyong pisong tulong mula sa tupad ng Department of Labor and Employment ipinagkaloob sa mahigit 2,000 displaced workers sa 12 bayan sa Eastern Samar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Pen Pumida. An ACT Party List pinaagihan paniguro ni Congressman Erwin Tulfo ay nagalukar hinpundo por lo menos 10.4 million pesos como suporta hitupad o tulong panghanap buhay para sa ating displaced disadvantaged workers hit Department of Labor and Employment para hinsobra 2,000 nga beneficiaries ha 12 nga mga munisipyo ha probinsya ito ni Eastern Samar. Kasumpay hini, pinangunahan ni Dole Field Office 8 Regional Director Attorney Dax Villaruel ngan Congressman Tulfo, kaupod hi 4-piece party list representative o House Minority Leader Congressman Marcelino Libanan o Governor Ben Ivardoni ang payout hagiwan Jim June 3 para in 1,591 nga mga beneficiaryo o Hasalcedo Jim 999 beneficiaries. Nga tanan nga tupad beneficiaries in kinarawat hinayuda nga nakantidad hin 4,050 pesos kada isa para ira pagtrabaho sa kubhi na pulok adlaw ira tagsa nga bungto. Tikang Radyo Pilipinas Morongan, inihipen Pumida para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Pen. Yan ang ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod Culmination Program ng Month of the Ocean, idinaos sa Panaon, Southern Leyte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Gemma Destriza. Ang culmination program sa The Month of the Ocean gipahigayon sa miaging adlaw sa lungsod sa Liloan, Southern Leyte. Kini maong selebrasyon importante tungod kay subay kini sa gisang at gabalaod noon nga Panaon Island Protected Seascape Act, House Bill 9396 diin si Congressman Kukuyap, usa sa mga principal author niini, kuyog kang Senator Cynthia Villar didto sa Senado. Kini nga legislation nagtuo nga ang pagpanalipod sa kadagatan sa isla sa Panaon makapahimo sa
preserbar sa marine biodiversity ug maghatag og dugang kapanginabuhian sa mga katawhan, ilabi na sa mga katawhan didto sa naasoyng lugar sa isla sa Panaon. Kini dakog tabang sa mga lokal nga mga residente, ilabi na sa pagpalambo sa atong kinaiyahan. Balita gikan sa Sogod, Southern Leyte, kini si Gemma Destriza Narit, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Gemma mula dyan sa Sogod. Yan naman po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro. Carlo Paalam pinarangalan ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Uy matapos makapasok sa 2024 Paris Olympics. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kokoy Medina. May nitong ipasidunggan ni Mayor Rolando Clarix Uy nindakbayan sa Cagayan de Oro ang kagayanong boksidor nga si Carlo Paalam uban nakasulod sa 2024 Paris Olympics. Matud pa ni Mayor Uy kada kung garbo og dungog sa Cagayan de Oro ang talagsaong kalampusan nga nakabuot ni Paalam. Kinihuman iyang gidominar ang kaatbang nga si Sachin Siwak sa India pidaagi sa unanimous decision 5-0 sa ilhang away sa 57 kg semifinal sa second World Boxing Olympic Qualification Tournament sa Wamak Indo Stadium sa Bangkok, Thailand. Si Paalam, ang Tokyo Olympics boxing silver medalist, mao ang ika-14 nga Pinoy athlete nga modula sa Paris Olympics. Siya usab ang ika-4 nga boksidor sa nasud nga morepresentar sa nasud sa mao nga prestiyosong kompetisyon sa kalibutan. Kauban sila Tokyo silver medalist Nesty Pedicio, Tokyo bronze medalist Yumer Marcial ug first-time Olympian Ira Villegas. Gikan dinhi sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Kokoy Medina alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Department of Labor and Employment, Region 9, naghahanda na para sa nalalapit na araw ng Kalayaan Job Fair sa Zamboanga City. Ang detalye ng balitang ito mula kay Bless Eboyan. Gipangandaman na sa pagkakaroon sa Department of Labor and Employment o DOLE Region 9 ang paghahimuon nga araw ng Kalayaan Job Fair sa lungsod sa Zamboanga. Kini mahitabo sa Hunyo 12, 2024 sa KCC Mall de Zamboanga nga magsugod ug alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Adunay 3,931 ka mga trabaho ang pwedeng applyan sa mga aplikante gikan sa 35 ka mga top-notch nga employers. Mapa-seasoned professional o fresh graduates man pwede mo apply sa nahisgutang job fair o kinahanglan lamang magdala og kopya sa ilahang mga dokumento nga gamitonon sa pag-apply og trabaho. Sa lain pang bahin, panguluan usab sa DOLE 9 ang payout alang sa tulong panghanap buhay para sa ating displaced o disadvantaged workers o tupad program dungan sa selebrasyon sa Araw ng Kalayaan karong tuiga. Adunay 16,000 ka mga benepisyaryo ang makadawat ni ini gikan sa Zamboanga City, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur ug Isabela City, Basilan. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Iboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bless. Yan ang ulat mula Zamboanga at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayanan naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating business news. Narito si Stephanie Vicente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Magandang araw, narito tayo muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Hiningi ni Agriculture Secretary Francisco P.T. Laurel Jr. ang tulong ni bagong Japanese envoy to Manila Ambassador Endo Kazuya upang madagdagan ang exports ng agricultural products ng bansa sa Asian powerhouse. Ang bagong Japanese ambassador ay bumisita kamakailan kay Secretary Teo Laurel upang talakayin ang agricultural cooperation sa pagitan ng dalawang bansa, partikular ang mga detalye ng Memorandum of Cooperation sa pagitan ng Department of Agriculture ng Pilipinas at ng Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries ng Japan at ang pinagtibay na ASEAN-Japan Midori Cooperation Plan. Tinalakay ng dalawang opisyal ang iba't ibang paksa kabilang ang Sustainable Agriculture Initiatives, Trade Facilitation at Market Access concerns. Ipinabatid ni Secretary Teo Laurel kay Ambassador Kazuya ang matagal ng kahilingan ng Pilipinas para sa pagbabawas ng taripa para sa Philippine bananas, market access ng Pilipinas sa fresh Hass avocados, pagbuhay sa Philippine mango export sa Japan at ang posibilidad ng regionalization upang maisaayos ang export ng processed poultry products sa Japan. Sa kanilang pag-uusap ay iginiit ni Secretary Teo Laurel ang market access request ng Pilipinas sa fresh Hass avocados sa Japan. Umasa siya sa final announcement ng market access ngayong taon dahil ang work plan on phytosanitary requirements for imports ng Philippine fresh avocado sa Japan ay inaprubahan na in principle sa kanyang huling pagbisita sa Japan noong December 2023. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, hinimok ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA ang mga foreign investor na mag-invest sa Pilipinas. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga, maraming oportunidad ngayon sa bansa lalo na at pinalakas ng Marcos administration ang mga inisyatiba nito upang mapaganda ang logistics at infrastructure dito sa Pilipinas. Giit ni Panga, ang Pilipinas ngayon ay mayroong rare opportunities na maaaring gamitin para maging isang prime investment destination. Ilan sa mga tinutukoy ni Panga na inisyatiba ay ang China Plus One Strategy, ang US CHIPS Act at ang US-Japan-Philippines Trilateral Agreement. Posible ring samantalahin ng mga investors, ani Panga, ang upcoming Luzon Economic Corridor na magsusuporta sa connectivity ng Subic Bay, Clark, Manila at Batangas kung saan maaari itong mag-facilitate ng strategic anchor investments sa bawat isang hub sa pamagitan ng isang high-impact infrastructure project. Ipinagmalaki rin ng PEZA Chief ang consistent high economic growth ng bansa kumpara sa mga kapitbahay nito sa ASEAN, dahilan upang maging isa sa mga best-performing economies ang Pilipinas sa rehiyon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, sinabi ng isang telecommunications operations expert na dapat itrato ang telco services na katulad ng sa water dahil ang internet connection sa digital age ay naging isa ng karapatang pantao. Ayon kay Attorney Froilan Castelo, ang Pangulo ng Philippine Chamber of Telecommunication Operators at General Counsel ng Globe Group, dahil marami ng pang-araw-araw na operasyon ang naging digitized, tama lamang nabigyan ng pagpapahalaga ang internet connection sa pamagitan ng pag-aalis ng lease fees para sa telcos sa mga pasilidad na kanilang ginagamit para maserbisyohan ng publiko at mapagbuti ang kanilang serbisyo sa pamagitan ng pagpapalawak sa kanilang infrastruktura. Iginiit ni Castelo ang mga panawagan at hakbang ng ilang mambabatas at stakeholders na nais rebisahin ang National Building Code of 1977 upang alisin ang lease fees para sa telecommunication infrastructure at matulungan ng telcos na maka-access sa cell sites ng mas mabilis. Ang House Bill numbers 8534 at 900 na may magkaparehong layunin ang dalawa sa mga panukala na inihain sa House of Representatives na naglalayong bigyan
bibigyan ang property developers ng tiyak na mga tuntunin at definisyon sa kung gaano kalaking espasyo ang dapat nilang ilaan upang magkaloob ng kailang telecommunication services. Sinabi pa ni Castelo na ang telco sa buong mundo ay nagsisimula nang makakuha ng suporta upang maalis ang regulatory roadblocks upang masuportahan ang kanilang infrastruktura at finance builds, at dapat aniyang ganito rin ang mangyari sa Philippine telcos dahil ang upa na kanilang binabayaran ay mas makabubuting gastusin sa infrastruktura para sa pagpapalawak ng kapasidad at coverage. Sa 2021 data mula sa National Telecommunications Commission o NTC ay lumitaw na may mahigit 22,000 cell sites sa bansa, mas mababa sa 1/3 ng Vietnam na 90,000, at pinagsasuhan ang mga ito ng tatlong telcos. Ipinanukala ng Private Sector Advisory Council o PSAC ang 35,000 karagdagang cell sites. Ayon naman sa Asian Development Bank o ADB, ang Pilipinas ang may pinakamababang coverage rates ng telecom towers sa Southeast Asian region at mangangailangan ng karagdagang 60,000 towers sa 2031 sa remote areas. Sinabi pa ni Castelo na ang pag-aalis sa lease fees para sa telcos ay maaari pa rin maging win-win para sa parehong partido dahil ang telcos ay mangangailangan pa rin mag-invest sa digital services tulad ng digital parking systems para sa malls at commercial establishments at digital security para sa condominiums. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating Balitang Negosyo. Samantala, dumako naman tayo sa ating balitang pampalakasan. Narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Sports. Optimistiko si Philippine Olympic Committee o POC President Abraham Bambol Tolentino na malalagpasan ang mga kakatawan ng bansa sa 2024 Olympic Games sa Paris kumpara noong nagkwalipika sa Tokyo noong 2021. Naging makasaysayan ang naunsyaming Tokyo Games kung saan naganap ito noong 2021 imbis na 2020 dahil sa pandemya. May kabuang 19 na atleta ang lumaban para sa Pilipinas kung saan nakamit ni weightlifter Heidelin Diaz ang kauna-unahang gintong medalya ng bansa. Ang mga boksingero na sina Nesty Petesio at Carlo Paalam ay naiuwi ang silver medal at nakuha naman ni Yumir Marshall ang bronze. Sa ngayon, may 15 atleta na ang nagkwalipika para sa Paris Games. Ang boxing ang may pinakamalaking delegasyon kung saan 5 ang kwalipikado. Ang nagbabalik na sina Paalam, Petesio, Marshall at mga baguhan na sina Hergy Bacyadan at Ira Villegas. Sasamahan sila ng 4 na gymnast na sina Carlos Yulo, Alea Finnegan, Levi Ruivivar at Emma Malabuyo at 3 weightlifters na sina Elrin Ando, John Ceniza at Vanessa Sarno. Kwalipikado din sina Paul Volter, EJ Obiena, rower Joni Delgaco at fencer Sam Katantan. Malaki ang tiwala ni Tolentino na madadagdagan pa ang mga atleta na pasok sa Olympics sa mga darating na linggo. Ayon kay Ali Sulit, presidente ng Philippine Judo Federation, kumpirmado na si Filipino-Japanese Kiyomi Watanabe ay nakakuha ng pwesto. Inaantay lamang ang opisyal na announcement bago matapos ang buwan. Si Watanabe ay isa sa mga flag bearers ng bansa sa Tokyo Games.
Sinabi ni Tolentino na marami pang atleta sa track and field events ang nakasalang sa mga Olympic qualifiers. Inaasahan niya na makakapasok sina US-based hurdler Lauren Hoffman at Spain-based John Cabang sa pamamagitan ng kanilang ranking. Nakatakdang lumipad sa Hunyo 22 patungong France ang mga Pilipinong atleta na kwalipikado sa Olympics. Magbubukas naman ang Paris Olympics sa Hulyo 26. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Natalo ang Alas Pilipinas men's volleyball team sa world number 32 at 5th rank sa Asia na China 19-25, 22-25 at 22-25 sa 2024 AVC Challenge Cup for Men na ginanap sa Manama, Bahrain. Kailangang manalo ng Alas sa host team na Bahrain dahil 2 laro lamang ang laban sa pool phase at asahan na matalo ang host team sa China para makapasok ito sa quarterfinals. Sa pagkawala ni Brian Bagunas na kasalukuyang nasa Taiwan para gampanan ang kanyang obligasyon para sa kanyang koponan na win streak, naging co-team captains sina Mark Espejo at Jao Umandal. Nanguna naman sa scoring department sina Umandal at Leo Orjales na kapwa nakagawa ng 10 puntos habang nagtapos si Espejo ng may 8 markers. Ito rin ang debut ni back-to-back UAAP Men's Volleyball Most Valuable Player at 2-time Best Outside Hitter Josh Ibanez na naging libero sa pagkakataong ito. Naging proud naman si head coach Sergio Veloso sa naging performance ng kanyang bataan kung saan kahit hindi man nakakuha ng isang set ay naging dikit naman ito. Ayon kay Veloso, malaking progreso ito para sa men's volleyball at kayang-kaya nilang makipagsabayan sa mga powerhouse teams katulad ng China. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Malaking tulong ang makukuha ng Lyceum of the Philippines University pagkatapos makuha ang serbisyo ng 3 Filipino-American basketball players kung saan nagsisimula sila muling bumuo ng palaban na koponan pagkatapos lumikas na ang ilang veteranong players. Inanunsyo ng Pirates ang pagkuha nila kay Desmond Pine, pati na rin ang paglipat nina Jovan Abregana at R.A. Brocal. Dating naglaro ang 6'5" forward na si Pine para sa Desert Oasis High School sa Las Vegas, Nevada at magiging eligible na itong maglaro sa NCAA Season 100 para bunan ang naiwan nina Enoch Valdez, Sean Umali at Oman Omandak. Sa kabilang banda, ang 6'3" Abrigana naman ay nakapaglaro na sa kolehiyo pagkatapos maglaro para sa De Anza College sa California habang ang 5'10" guard na si Brocal ay nanggaling sa Seton Hall University sa New Jersey. Subalit hindi muna masisilayan si Abrigana at Brocal itong darating na season at kailangan munang maghintay ng 1 taon bago makapaglaro sa Pirates. Malaking pasasalamat naman ni Pirates head coach Gilbert Malabanan at nakuha nila ang serbisyo ng 3 PhilAm at sinabing magiging malaki ang kanilang kontribusyon sa programa ng koponan. Ang pagdating ng 3 ay malaking tulong para sa Pirates na kakagaling lamang sa back-to-back Final Four appearances nitong season 98 at 99. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Sa
Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz, para sa ating showbiz balita, narito si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Muling naging trending sa social media ang aktres na si Barbie Imperial matapos kumalat ang chikang iniugnay siya sa kapwa aktor na si Richard Gutierrez. Kaya naman mas lalo pang umingay ang pangalan ng dalaga dahil may mga nang-iintriga na. Baka may kinalaman ang ibinahagi niyang Bible verse sa sitwasyong kinasasangkutan. Ang ibinahaging Bible verse ni Barbie ay mula sa John 16:13 ng New International Version Bible. Sa bahagi ng berso sa Biblia na ibinahagi ng dalaga, quote and unquote, "But when He, the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come." At marami sa mga netizen ang naghihinuha kung ito raw ba ay may kinalaman sa kanilang sitwasyon ni Richard. At matatandang ilang buwan buhat nang magsimula ang taong 2024 ay naintriga ng sina Barbie at Richard matapos silang makitang magkasama sa isang bar sa Alabang. Ngunit base naman sa inireport ng showbiz columnist na si Christopher Mee ng ating kamosa ay wala naman raw itong katotohanan. Ngunit ngayong buwan ay muli na namang nabuhay ang issue matapos makita sina Richard at Barbie na magkasamang nagbabakasyon sa South Korea. And may mga Pinoy na nakakita at nagpa-picture sa dalawa at ibinahagi ito sa social media. At sa nagdaang episode ng showbiz update ni OG Diaz, kinumpirma na exclusively dating na di umano sina Richard at Barbie. Samantala wala pa namang pahayag o reaksyon ang dalawa hinggil sa issue. Samantala sa iba pa natin chika for today, nagbahagi ng reaksyon ang mga bida ng Philippine adaptation ng What's Wrong with Secretary Kim na sina Paolo Avellino at Kim Chiu sa sigaw ng kanilang fans na sila ay magkatuluyan in real life. Marami kasi ang kinikilig sa chemistry ng actress na sina Kim Chiu at aktor na si Paolo Avellino. Ang sagot ni Paolo, bigyan sila ng oras daw na ma-enjoy muna ang isa't isa lalo na't kagagaling lang kasi ni Kim sa isang relasyon kay Sian Lim. Sabi nga ni Paolo, hinay-hinay lang daw. And agad namang sinigunduhan ng kanyang leading lady at sinabing tama naman, i-enjoy na muna natin yung ngayon. At nagpapasalamat din ang dalaga sa patuloy na suporta ng mga manonood at ng kanilang fans sa kanilang teleserye ni Paolo. Inamin din ni Kim na masaya siya sa naging pagtanggap ng madlang people sa tandem nila ni Paolo. At hirit naman dyan ni Paolo, quote and unquote, "I appreciate the time given to the show. It's not easy to keep tweeting or talk about someone you admire all the time on social media." Mensahe pa ni Paolo sa mga fans, quote and unquote, "So I appreciate that time and effort that they've given us." Kasunod niyan, tila inihayag ng dalawa na huwag ikonsiderang love team ang kanilang pagtatambal. Sabi nga ng Chinita Princess, quote and unquote, "Love team is a very pre-pandemic." Kwento pa niya, "As our producer says, production teams in other countries don't understand what a love team is. They always ask what it is." And para raw sa kanya, mas prefer niyang tawagin silang tandem or on-screen partners. At sa uli nating chika for today, nagsalita na ang ina ni Yen Santos na si Lilian patungkol sa umano'y relasyon nila ni Paolo Contis at Yen. Sa ngayon ay wala pang direktang pag-amin sina Paolo Contis at Yen Santos kung naging sila ba o hindi. Dati ay nabanggit ni Paolo na what you see is what you get. Pero may mga pahayag din ang aktor na kahit anong sabihin nila ay hindi pa rin sila paniniwalaan ng mga tao.
pero kamakailan lang ay nabalitang naghiwalay na. Di umano ang dalawa at bilang patunay ay binuranan ng aktres ang mga larawan nila ng aktor sa kanyang Instagram account. Maliban doon sa dalawang poster ng pelikulang A Far Away Land na ipinalabas sa Netflix noong 2021. Sa isang panayam ng kilalang showbiz columnist na si Jobert Sucaldito, nakapanayam nito ang ina ni Yen at sinabi nitong hindi naging jowa ang anak niya na si Paulo. At tinanong nito kung totoo nga ba ang relasyon nilang ni Paulo at Yen. Revelasyon ng ina ni Yen, hindi naman naging sila na ikinagulat ni Jobert sa naging pahayag ng ina. At ayon pa sa ina ni Yen, naninirahan raw umano siya sa kanyang tiyahin sa Maynila. At ipinagtataka rin ng ina ni Yen na si Lilian kung saan nanggaling ang mga balita na tungkol sa relasyon ng dalawang kontrobersyal na aktor. Kaya ang bola ay nasa kanilang dalawa at tanging sila lamang ang makakapagkumpirma ng kanilang ugnayan. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mama JT, para sa ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas. Ngayon, magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa mga nakasama natin sa ating mga segmento para sa ating Balitang Negosyo, kay Stephanie Vicente, sa ating Balitang Pampalakasan, kay Leo Magpayo, sa mga kasamahan natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news, sa ating executive producer, kay Jerome Toledo, at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako po muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo.